Akala ni Rhea na ang pinakamahalagang bahagi ng pag-ibig ay ang paglalakad sa aisle. Nang pakasalan niya si Agathon, natupad ang lahat ng pangarap niyang wedding. Pero nang matapos ang kasal, sa kanya napagtanto na hindi pala siya handa sa totoong buhay may asawa. Habang unti-unting lumalayo ang loob nila sa isa't isa, may mga taong darating na magpapaisip kung tama pa ba ang landas na pinili nila. Sa gitna ng selos, paghahambing at mga salitang matagal na nilang kinikimkim, masusubok ang pangakong binitiwan nila sa harap ng altar. Paano kung handa lang sila sa kasal pero hindi sa buhay may asawa? At kapag dumating ang araw na pareho na nilang gustong sumuko, pipiliin pa rin ba nilang mahalin ang isa't isa? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Maingay na gabi ang bumalot sa buong syudad habang naglalakad sina Rhea at ang kanyang mga kaibigan pauwi matapos ang kanilang simpleng salo-salo. Katatapos lamang nilang maghapunan bilang selebrasyon sa pagtatapos ng isang malaking project sa opisina. Masayang nagkukwentuhan ang lahat tungkol sa trabaho, sa mga plano, sa weekend at sa kanilang buhay pag-ibig. Si Rhea naman ay tahimik na nakangiti habang nakikinig lamang sa usapan. Masaya siyang kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit mas lalo siyang napapangiti kapag napupunta ang usapan sa mga kasal at sa mga pangarap sa hinaharap. Habang naglalakad sila, may isang bridal shop na nakakuha ng kanyang pansin. Agad siyang napatigil nang makita ang napakagandang wedding gown na nakadisplay. "Oy, Rhea!" Natatawang tawag ng isa niyang kaibigan. "Naiwan ka na naman. Huwag mong sabihing pinagpapantasyahan mo na naman ang wedding gown na yan." Tumawa rin ang isa pa nilang kasama habang nakatingin sa kanya. "Sa dami ng bridal shop na nadadaanan natin, lagi kang humihinto. Mukhang mas excited ka pang ikasal kaysa sa lahat ng kakilala natin." Napailing si Rhea at hindi pa rin inaalis ang tingin sa gown. "Ano bang magagawa ko? Pangarap ko talagang ikasal. Bata pa lang ako, iniisip ko na ang magiging itsura ng kasal ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kapag nakakakita ako ng wedding gown, parang ang saya-saya sa pakiramdam. Sigurado akong isang araw ikaw naman ang magsusuot niyan." Nakangiting sabi ng isa niyang kaibigan. "At sigurado rin akong iiyak kami habang naglalakad ka sa aisle. Ang tanong, imbitado ba kami?" Napatawa si Rhea at napailing. "Syempre naman, kayo pa ba? Kayo nga ang gusto kong unang makakita sa akin kapag nakabihis na ako. Ayokong mawala kayo sa pinakamahalagang araw ng buhay ko, no?" Lalong lumawak ang kanyang ngiti habang iniisip ang eksenang yon. Para bang malinaw na sa isip ni Rhea ang bawat detalye. Ang simbahan, ang music na gagamitin, mga bulaklak, at ang lalaking naghihintay sa dulo ng altar. Hindi niya alam kung kailan mangyayari yon. Pero buong puso siyang naniniwalang darating din ang tamang panahon. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ang kanyang mga kaibigan. Naiwan si Rhea sa hintayan habang hinihintay si Agathon na susundo sa kanya. Habang naghihintay, muli siyang napatingin sa bridal shop. Hindi niya napigilan ng umiti. Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan ni Agathon. Bumaba ito at agad siyang sinalubong ng isang mainit na ngiti. "Sorry kung natagalan ako," sabi ni Agathon at hinalikan siya. "Naipit ako sa traffic. Kanina pa ba kita pinaghihintay?" "Hindi naman," sagot ni Rhea. "May pinapanood lang ako habang naghihintay." Sinundan ni Agathon ang direksyon ng kanyang tingin at nakita ang wedding gown sa loob ng bridal shop. Napailing ito habang napapangiti. "Nagpaparinig ka?" Tumango si Rhea at tinaas pa ang kamay. "Baka naman malagyan na to ng singsing, Agathon. Ang ganda kasi ng gown. Hindi ko mapigilang isipin kung ano ang magiging wedding gown ko balang araw." Hinawakan ni Agathon ang kanyang kamay at marahang pinisil yon. "Ano nga ulit ang dream wedding mo?" Napangiti si Rhea. Gustong-gusto niya kapag nagtatanong si Agathon tungkol sa kanyang mga pangarap. Hindi ito mukhang napipilitan. Sa halip ay tila interesado talaga itong makinig sa bawat detalye. Kaya nga ideal para sa kanya na pakasalan ito. Simple lang naman," malumanay niyang sabi. "Ayoko ng sobrang enggrande. Gawin lang ang gusto kong maganda at ang ayos ko. Gusto ko lang ng simbahan na maraming puting bulaklak
Gusto ko ring may choir habang naglalakad ako papunta sa altar. Tapos gusto kong nandyan ang pamilya natin at ang mga kaibigan nating mahalaga sa atin. Ayoko ng sobrang daming bisita. Mas gusto ko yung intimate lang pero maganda pa rin. Tapos? Nakangiting tanong ni Agathon. Gusto ko ring mahaba ang wedding gown ko. Yung parang prinsesa pero eleganteng tingnan. Gusto kong kapag nakita mo ako sa aisle, mapapangiti ka. At gusto kong kapag natapos ang kasal natin, masasabi nating yon ang pinakamasayang araw ng buhay natin. Tahimik na tumitig si Agathon sa kanya bago ito ngumiti ng mas malawak. Hindi napigilan ni Rhea ang mapangiti rin. Kumirot ang kanyang dibdib, ngunit sa pinakamasarap na paraan. Pakiramdam niya'y ligtas ang kanyang puso sa lalaking nasa kanyang harapan. Hindi siya naghahanap ng perpektong lalaki. Sapat nang makita niyang seryoso itong bumuo ng kinabukasan kasama siya. Sa 2 taon nilang relasyon, marami silang pinagdaanang pagsubok. Ngunit sa bawat hindi pagkakaunawaan, lagi silang natututong makinig at magpatawad sa isa't isa. Bukod doon, nasa edad na naman sila para mag-settle down talaga. 28 na si Rhea, habang 31 years old na si Agathon. Magandang age para magpakasal na. Isang Sabado ng hapon, niyaya siya ni Agathon na magpunta sa isang restaurant kung saan madalas silang mag-date noong nagsisimula pa lamang ang kanilang relasyon. Nagtaka si Rhea dahil tila kakaiba ang kilos nito. Tahimik si Agathon at halatang kinakabahan. Bakit parang ang seryoso mo? Natatawa niyang tanong. May problema ba? Huminga ng malalim si Agathon bago ngumiti. Wala namang problema. Kinakabahan lang. Bakit naman? Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Rhea. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Tiningnan niya ang mukha ni Agathon at napansing nanginginig ng bahagya ang mga kamay nito. Hanggang sa bigla na lang lumuhod si Agathon sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Agathon, hindi siya lubos makapaniwala. Hindi na niya naririnig ang ingay ng mga taong dumaraan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso. Kinuha ni Agathon ang isang maliit na kahon mula sa bulsa nito at dahan-dahang binuksan yon. Kumislap ang simpleng singsing sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw. Rhea, nanginginig ngunit buong pusong sabi ni Agathon. Ikaw ang taong gusto kong makasama sa bawat umaga at bawat gabi. Ikaw ang gusto kong uwian. Ikaw ang gusto kong maging pamilya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero sigurado ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya pakakasalan mo ba ako? Napuno ng luha ang mga mata ni Rhea. Hindi niya namalayan na nanginginig na rin ang kanyang mga kamay. Yun ang eksenang ilang beses na niyang inisip noong bata pa siya. Ngunit ngayong nangyayari na sa totoong buhay, mas maganda pa pala kaysa sa lahat ng kanyang mga pangarap. Tumango siya habang umiiyak sa tuwa. Oo, Agathon, pakakasalan kita. Tumayo si Agathon at agad siyang niyakap ng mahigpit. Habang yakap siya nito, ipinikit ni Rhea ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang init ng yakap, ang bilis ng tibok ng puso nito, at ang saya na halos hindi magkasya sa dibdib niya. Sa mga lumipas na buwan, sunod-sunod ang naging preparation nila para sa kasal. Mas lalo lang nararamdaman ni Rhea na papalapit na ang araw na matagal na niyang pinapangarap. Sunod-sunod ang wedding preparations. Namili sila ng venue, nag-food tasting kasama ang kanilang mga magulang. Pumili ng mga bulaklak at ilang beses ding nagpalit ng disenyo ng invitation dahil gusto niyang maging maayos ang bawat detalye. Kahit nakakapagod ang lahat ng paghahanda, hindi siya nagreklamo kahit minsan. Para sa kanya, minsan lang siyang ikakasal. Gusto niyang maging alaala yon na habang buhay niyang babalikan ng may ngiti. Dumating din ang pinakahihintay niyang umaga. Nagising si Rhea bago pa man sumikat ang araw. Hindi na siya nakatulog muli dahil sa halo-halong emosyon na bumabalot sa kanyang dibdib. Excited siya at kinakabahan din. Habang inaayusan siya ng makeup artist, ilang beses siyang napatingin sa salamin. Nakasuot na siya ng wedding gown na matagal niyang pinangarap. Napangiti siya ng hindi namamalayan. Eto na yon. Lumapit ang kanyang ina
at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang bilis ng panahon, mahina nitong sabi habang pinagmamasdan siya. Parang kailan lang, ikaw yung batang gustong magsuot ng kumot at kunwari may wedding gown. Ngayon totoong ikakasal ka na. Napangiti si Rhea habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Mama naman, huwag kang ganyan. Naiiyak po ako. Hinaplos nito ang mukha niya. Maging matatag ka palagi. Hindi lang natatapos sa simbahan ng kasal. Doon palang nagsisimula ang tunay na paglalakbay ninyo bilang mag-asawa ni Agathon. Bahagyang natigilan si Rhea sa sinabi nito. Ngumiti siya, ngunit hindi niya masyadong pinag-isipan ang mga salitang yon. Para sa kanya, sapat nang alam niyang mahal nila ni Agathon ang isa't isa. Sigurado siyang magiging masaya ang kanilang pagsasama. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang seremonya. Nang bumukas ang malaking pintuan ng simbahan, halos huminto ang paghinga ni Rhea. Tumugtog ang choir, unti-unti siyang naglakad papasok. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Labis na kasiyahan ang nararamdaman niya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Agathon. Nakatayo ito sa harap ng altar. Ngumiti ito habang tila pinipigilang maiyak. Napangiti rin si Rhea. Hindi ako makahinga. Mahinang bulong ni Agathon. Hindi sapat ang salitang maganda. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Napatawa si Rhea kahit naiiyak. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang seremonya. Habang inuusal nila ang kanilang mga panata, ramdam ni Rhea ang bigat ng bawat salitang kanyang binibitawan. Nang isuot ni Agathon ang singsing sa daliri niya, napabuntong hininga siya. Asawa na siya ni Agathon, misis na siya nito. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo silang lahat sa reception. Masayang-masaya ang gabi. May tawanan, sayawan, at mga larong inihanda ng hosts. Nakarinig din sila ng message mula sa pamilya at mga kaibigan. Pakiramdam ni Rhea, lumilipad siya sa ulap. Yun ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Nang matapos ang reception, isa-isa nang nagpaalam ang kanilang mga bisita. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na silang dalawa sa bahay nila. Pagpasok sa loob, bumungad ang katahimikan. Ibinaba ni Agathon ang kanilang mga gamit, habang si Rhea naman ay dahan-dahang tumingin sa bawat sulok ng bahay. Kanina lamang ay napapaligiran sila ng napakaraming tao. Ngayon, silang dalawa na lang. Hindi niya inaasahan ang biglang pananahimik ng lahat. Hindi niya rin inaasahan ang kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Parang tapos na. Tapos na ang pinaghandaang kasal. Wala nang excitement na mayroon siya. Unti-unti niyang napagtanto na ang araw na ilang taon niyang pinangarap ay tumagal lamang ng ilang oras. Napaupo siya sa sofa habang tahimik na nakatingin sa kanyang wedding ring. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lungkot. Masaya naman si Rhea. Sobrang saya pa nga. Pero ngayon lamang sumagi sa isip niya ang isang tanong na hindi niya kailanman pinagtuunan ng pansin noon. Ano na ang susunod? Ano nga ba talaga ang itsura ng buhay may asawa pagkatapos ng kasal? Napansin ni Agathon ang kanyang katahimikan, kaya lumapit ito at naupo sa tabi niya. Pagod ka ba? Napatingin si Rhea rito bago ngumiti ng bahagya. Medyo, kaya lang, bakit may iniisip ka ba? Napangiti siya ng kaunti. Hindi ko maipaliwanag. Kanina kasi sobrang ingay. Ang daming tao. Ang daming nangyayari. Tapos ngayon tahimik na. Parang biglang natapos ang lahat. Tumango si Agathon at inakbayan siya. Naiintindihan kita. Ilang buwan din nating pinaghandaan ng araw na to. Natural lang siguro na parang may malaking bagay na biglang natapos. Pero alam mo kung ano ang maganda. Ano? Marahan siyang hinalikan ni Agathon. Mag-asawa na tayo. At magkasama sa bahay. Napangiti si Rhea. May punto si Agathon. Marahil ay naninibago lamang siya. Marahil ay kailangan lang niyang masanay sa bago nilang buhay. Tumayo si Agathon at hinila ang kanyang kamay. Magpahinga na siguro tayo kasi bukas gigising tayo ng maaga. May flight pa tayo. Napakunot noo si Rhea bago napangiti. Oo nga pala. Excited ka na ba? Sobra.
Hindi pa ako nakakapunta sa El Nido, nakangiting sagot ni Rhea. Ako rin, kaya matulog na tayo ng maaga. Gusto kong sulitin natin ang honeymoon natin. Walang iisipin. Tayong dalawa lang, okay? Napatawa si Rhea at tumango. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Tama nga naman, hindi pa rin nagtatapos ang saya. Bukas ay magsisimula na naman ang una nilang travel bilang mag-asawa. Sa kabilang banda, nagising si Agathon ng dahan-dahan at tumatagos ang sinag ng araw sa kortina ng kanilang kwarto. Nasa El Nido na sila. Saglit siyang nanatiling nakahiga habang nakatitig sa kisame. May kakaibang gaan sa kanyang dibdib na hindi niya kailanman naranasan noon. Hindi na siya nobyo, hindi na siya fiancé, isa na siyang asawa. At ang babaeng mahal niya ay katabi niyang mahimbing na natutulog. Para sa kanya, yun ang pinakamagandang tanawin na maaari niyang makita sa pagsisimula ng bawat umaga. Marahan siyang lumingon kay Rhea. Asawa ko! Magulo ng kaunti ang buhok nito habang nakayakap sa kumot. Halata ang pagod matapos ang mahabang araw at nang ginawa nila kagabi. Hindi niya namalayan, matagal na pala siyang nakatitig rito. Pakiramdam niya ay gusto niyang isaulo ang bawat detalye ng mukha ni Rhea. Gusto niyang tandaan ang bawat ekspresyon nito dahil alam niyang darating ang panahon na pareho silang tatanda. Kapag dumating ang araw na yon, gusto niyang maalala kung gaano ito kaganda noong nagsisimula pa lamang ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Marahang gumalaw si Rhea hanggang sa unti-unting nagmulat ng mga mata. Ano? Natatawa nitong tanong. Bakit parang ngayon mo lang ako nakita? Napailing si Agathon habang nakangiti. Ewan ko nga rin. Siguro kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang asawa na kita. Talaga? Baka nagsisisi ka na. Mahinang tumawa si Agathon. Paano ako magsisisi? Ikaw ang pangarap ko simula pa nung naging tayo. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Kung may pagsisisihan man ako, yun ay ang hindi kita nakilala ng mas maaga. Nag-stretch ng mga braso si Rhea. Ang cheesy mo naman ngayong umaga. Natatawa niya namang tinaas ang kumot na bumaba. Lalo pa at nakikita niya na naman ang hubad nitong katawan. Ikaw naman kasi ang dahilan. Hindi ko naman sinasabing ganito araw-araw. Pero ngayong asawa na kita, parang gusto kong sabihin lahat ng nasa isip ko. Natawa si Rhea at marahang hinampas ang kanyang balikat. Napangiti lamang si Agathon. Sa loob-loob niya, sana ay manatiling ganun kasimple ang bawat umaga nila. Habang nag-aalmusal sila sa hotel, napansin niyang masayang-masaya si Rhea habang pinagmamasdan ng dagat. Ang ganda talaga rito. Parang ayoko nang umuwi. Pwede bang dito na lang tayo tumira? Napangiti si Agathon. Kung marami akong milyon, bakit hindi? Kaso wala. Ako rin naman, gusto ko rito. Parang paraiso talaga. Pero kailangan pa rin nating bumalik. May trabaho pa tayo. Bakit? Hindi ba gusto mong gumising araw-araw na dagat ang nakikita mo? Napangisi naman si Agathon. Gusto. Pero mas gusto kong gumising araw-araw na ikaw ang katabi ko, Rhea. Kahit saan pa tayo nakatira. Napailing si Rhea habang natatawa. Talagang hindi ka mauubusan ng banat. Lumipas ang ilang araw ng kanilang honeymoon na puno ng masasayang alaala. Namasyal sila sa El Nido at nagtry ng iba't ibang activities. Pagkatapos ng honeymoon ay bumalik na sila sa Maynila. Muli silang sinalubong ng realidad. Habang inaayos ni Agathon ang ilang gamit, napangiti siya. Naalala niya ang mga pangarap niyang paulit-ulit niyang iniisip noon. Pag-uwi niya mula sa trabaho, bubungad si Rhea. Magluluto ito ng hapunan, sabay silang kakain habang nagkukwentuhan tungkol sa nangyari sa opisina. Pagkatapos ay manonood sila ng TV bago matulog. Kapag weekend, mag-grocery sila ng magkasama at balang araw ay magkakaroon sila ng anak. Simple lamang ang mga pangarap niyang yon. Ngunit para sa kanya, yun ang tunay na kahulugan ng masayang pamilya. Sa ganoong pamilya rin kasi siya lumaki. Sa amang provider at sa inang mabuting housewife na masarap magluto. Magaling na asawa at mabuting ina sa kanilang magkakapatid. Pero lumipas ang unang buwan. Napansin niyang tila nahihirapan si Rhea na masanay sa bago nilang buhay. Ayaw mong magluto? Tanong niya kay Rhea. Napabuntong hininga ito. Pagod ako galing work, order na lang tayo. Tumagal ang titig niya dito. Sige ako na magluluto. Hindi naman ako pagod.
Hindi niya muna ito pinilit. Sa isip ni Agathon, baka naninibago lamang ito. Bagong kasal sila, nasa bagong bahay ito. Normal lang siguro na mga pamuna. Kaya sa mga unang buwan, hindi na muna siya nag-open ng topic na kailangan nitong tumigil magtrabaho. Saka na siguro kapag nakabuo na sila. Si Agathon na muna ang gumagawa ng karamihan sa gawaing bahay. Siyang nagwawalis, siyang naghuhugas ng mga pinggan at nagluluto. Minsan ay siya na rin ang naglalaban ng ilang damit. Habang ginagawa niya ang mga yon, hindi naman siya nagagalit. Sa isip niya, pansamantala lamang yon. Kapag nasanay na si Rhea, babalik din sa normal ang lahat. Isang gabi, habang naghahain siya ng hapunan, na siya rin ang nagluto. Napansin niyang 8:00 na, ngunit wala pa rin si Rhea. "Nasaan na kaya si Rhea?" Nag-aalala niyang tanong. Napabuntong hininga siya. Hindi naman siya nagduda. Alam niyang nasa trabaho lamang ito. Pero naisip niya na baka mas mabuti kung mas maaga itong nakakauwi. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto. Pagod na pagod ang mukha ni Rhea. Ngumiti pa rin si Agathon at sinalubong ito. "Nakapagluto na ako. Kumain na tayo. Mas maaga pala akong nakauwi ngayon kaysa sayo." Napatingin si Rhea sa mesa. "Pasensya na. Na-late na naman ako." "Okay lang. Alam kong pagod ka. Iniisip ko na sunduin ka pero nauna ka naman palagi sa akin na umuwi. Pero ngayon, late ka." Napag-usapan nila yon. Noon, sinusundo niya ito dahil after work, sumasama naman ito sa gala ng mga kaibigan. Sa ibang bahay niya rin ito hinahatid. Pero ngayon, hindi na. Lalo pa 3 oras itong nauunang mag-out kaysa sa kanya. Matatagalan kung maghihintay pa. Mas ideal kasi na umuwi na agad ang asawa niya para makapagluto. At kapag nakauwi na si Agathon ay kakain na lamang. "May hinabulang kaming report kanina." Tumango na lang si Agathon. Okay, sige. Tara na, kumain na muna tayo. Mamaya mo na isipin ang trabaho." Tahimik silang kumain. Habang kumakain, gusto nang kausapin ni Agathon si Rhea. Hindi niya lang alam kung paano niya sisimulan. Ayaw niyang magmukhang nanguutos. Pero yun talaga ang nakasanayan niya, kaya dapat talagang matutunan ni Rhea. Pagkatapos niyang uminom ng tubig ay marahan siyang nagsalita. "Rhea, pwede ba kitang pakiusapan?" "Ano yun?" Napakagatlabi si Agathon. "Kung maaari sana, umuwi ka ng mas maaga kapag wala namang overtime. Mas maganda sana na bago ako nakauwi, nakapagluto ka na para kakain na lang tayo. Sa ating dalawa, mas maaga ang out mo kaya kung makakauwi ka agad, may panahon ka pa para magluto at gumawa ng iba pang gawaing bahay." Tahimik na nakinig si Rhea. Nagpatuloy si Agathon. "Hindi naman kita pinagbabawalan magtrabaho. Alam kong mahalaga yan sa'yo. Wala pa naman tayong baby. Saka na natin isipin kapag may baby na. Pero syempre, may bahay na rin tayong kailangan asikasuhin. Mas maganda sana kung may oras ka na magluto o magayos dito kapag maaga kang nakakauwi." Sandaling tumigil si Agathon bago idinugtong ang matagal na niyang pinaniniwalaan. "Iyon kasi ang kinalakihan ko. Si mamang nag-aasikaso sa bahay habang si papa ang halos buong araw na nagtatrabaho. Kaya siguro, ganun din ang naiisip kong sistema para sa atin. Pakiramdam ko, natural lang na babae ang mas nag-aalaga sa bahay." Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha ng kanyang asawa. Hindi niya yun sinabi upang maliitin si Rhea. Sa isip niya ay yun ang normal. Yun ang tama at ang nakita niyang halimbawa mula pagkabata. Ilang buwan na ang lumipas. Sa paningin ng ibang tao, maayos ang kanilang pagsasama. Pareho silang may trabaho. Wala silang malalaking away at pareho pa rin silang magalang sa isa't isa. Ngunit bilang asawa, may mga maliliit na bagay na unti-unting napapansin ni Agathon. Hindi naman yon ang mga pagkakamaling sinasadya. Ngunit sapat ang mga yon para mag-iwan ng katahimikan sa kanyang dibdib sa tuwing umuuwi siya. Isang gabi, 7:00 pa lamang ay nakauwi na siya sa apartment. Pagkapasok niya sa loob, otomatiko siyang napatingin sa rack ng sapatos. Hindi pa ba siya umuwi?" Napabuntong hininga si Agathon bago inilapag ang kanyang bag. "Bakit ba siya palaging nalilate? Marahil may overtime na naman si Rhea." Hindi naman siya nagtampo. Sa halip, dumiretso siya sa kusina at nagsaing. Habang hinihintay maluto ang kanin, nagprito siya ng isda at gumawa ng simpleng ginisang gulay.
Makalipas ang 1 oras, wala pa ring tawag ang kanyang asawa. Napatingin siya sa oras. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Rhea. Ilang beses yung nagring bago sinagot. Hello? Pagod na boses ni Rhea. Love, nasan ka na? Mahinahon niyang tanong. Agathon, nahihiyang sabi ni Rhea. Huwag kang magagalit ha? Napakunot ang noon niya. Bakit? May nangyari ba? Wala naman. Pero nahihiyang tumawa si Rhea. Maling bus ang nasakyan ko. Napapikit sandali si Agathon. Hindi yon ang unang beses. Sa katunayan, ilang ulit na yung nangyari mula nang ikasal sila. Saan ka napunta? Kalmado pa rin niyang tanong. Malapit na ako sa bahay ni na mama at papa. Hindi agad nakapagsalita si Agathon. Hindi naman siya nagagalit na pumupunta ito sa bahay ng mga magulang. Pero alam niya kasi ang ibig sabihin nun. Sasabihin na naman ni Rhea na doon na muna ito matutulog. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Sige, hintayin mo ko. Susunduin kita. Wag na. Kaya ko naman. Hindi, gabi na. Hintayin mo ko. Saad ni Agathon at pumunta na sa lagayan niya ng susi. Pasensya ka na talaga. Pwede namang huwag mo na akong sunduin. Kumunot ang noon niya. Medyo nadidismaya na kay Rhea. Okay lang. Darating na ako. Asawa kita. Nakakahiya naman sa mga magulang mo. Baka isipin nila palagi tayong nag-aaway, kaya ka umuuwi dyan sa inyo. Pagkababa ng tawag, tahimik niyang kinuha ang susi ng sasakyan. Habang nagmamaneho, pilit niyang kinakausap ang sarili. Hindi naman sinasadya ni Rhea. Naninibago lang siya. Ilang dekada rin siyang tumira sa bahay ng mga magulang niya. Natural lang siguro na hinahanap pa rin ang katawan at isip niya ang dating nakasanayan. Paulit-ulit niya yung sinasabi sa sarili. Pagdating niya sa tapat ng bahay ng mga magulang ni Rhea, nakita niya itong nakaupo sa waiting shed habang nakayuko. Paglapit niya ay agad itong tumayo. Sorry talaga, sabi ni Rhea. Hindi ko namalayan. Hindi na ako pumasok sa bahay. Tama ka, ang pangit nga na umuwi ako rito habang nandun ka sa bahay. Baka isipin nilang nag-aaway tayo. Ngumiti lamang si Agathon. Tara na. Habang nasa biyahe sila pa uwi, tahimik muna silang dalawa. Maya-maya'y nagsalita si Agathon. Love? Lumalala na ba ako? Mahina nitong tanong. Napatingin siya rito bago muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Hindi naman lumalala. Pero napapansin ko lang na madalas ka talagang mapunta rito. Tahimik si Rhea kaya nagpatuloy siya. Gusto ko lang maintindihan, palagi bang nawawala sa isip mo na mag-asawa na tayo? Huminga ng malalim si Rhea bago sumagot. Hindi ko rin alam, Agathon. Siguro nasanay lang talaga ako. Nakasanayan kong doon ang inuuwian ko simula pagkabata. Kapag pagod ako, parang automatic na sa bahay ng parents pumupunta ang isip ko. Doon ko kabisado ang bawat sulok. Doon ko alam kung saan ako hihiga. Doon rin ang kwartong kinalakihan ko. Kapag nandun ako, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Tahimik na nakinig si Agathon. Naiintindihan niya naman yon. Pero hanggang kailan niya ba uunawain si Rhea? Nagpatuloy pa si Rhea. Huwag mong isipin na ayokong umuwi sa bahay natin. Hindi yun ang dahilan. Minsan lang talaga parang hindi pa nagsisink in sa isip ko na iba na ang bahay ko. Napabuntong hininga si Agathon. Kaya pala. Lagi ba kitang binibigo? No? Hindi naman. Pilit niyang sagot. Hindi na niya idinagdag ang totoong nararamdaman. Ayaw niyang madagdagan pa ang guilt ni Rhea. Pagdating nila sa bahay, akala niya doon na sila matutulog. Ngunit kinabukasan, matapos ang ilang araw, muling nangyari ang parehong sitwasyon. Nagpaalam si Rhea. Pwede bang kinamama muna ako matulog ngayong gabi? Napatingin siya rito. Bakit? Namimiss ko lang sila, Agathon. Tumango na lang siya. Sige. Napangiti agad ang asawa niya. Talaga? Salamat sa pag-intindi. Ngumiti lang siya kahit may kung anong kumirot sa dibdib niya. Pagkaalis ni Rhea, isinara niya ang pinto at muling bumalik ang katahimikan. Napatingin siya sa maliit nilang sala. Napatingin siya sa dining table. 2 plato ang inilabas niya kanina. Isa lang pala ang gagamitin. Dahan-dahan niyang ibinalik ang isa sa cabinet. Habang kumakain siyang mag-isa, hindi niya maiwasang mapaisip.
Ganito ba talagang buhay may asawa sa simula? Normal lang bang walang asawa sa gabi? Normal lang bang mas piliin muna niyang matulog sa bahay ng mga magulang niya? Hindi niya alam ang sagot. Wala rin naman siyang mapagtanungan. Tahimik niyang hinugasan ang mga pinggan. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw sa sala. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, lalo niyang naramdaman ang katahimikan. Napatingin siya sa kabilang bahagi ng kama. Maayos pa rin ang una ni Rhea. Marahan siyang naupo sa gilid ng kama. Hindi siya galit, hindi rin siya nagtatanim ng sama ng loob. Pero nalulungkot si Agathon sa inaasal ng kanyang asawa. Noong binata pa siya, pangarap niyang makauwi sa bahay na may sasalubong na asawa. Akala niya'y sabay silang maghahapunan, magkukwentuhan tungkol sa trabaho, magtatawanan bago matulog. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, mas madalas niyang kasabay ang katahimikan kaysa kay Rhea. Pinagmasdan niya ang wedding ring sa kanyang daliri. Ano bang gagawin ko? Huminga siya ng malalim. Maghihintay lang ako. Makakapag-adjust din siya. Nahihirapan lang si Rhea. Kailangan ko siyang intindihin. Buong buhay niyang kasama ang parents niya. Para sa kanya, yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Dapat matuto siyang maghintay. Ngunit habang pinapatay ni Agathon ang ilaw at humihiga sa malamig na bahagi ng kama, hindi niya rin maikakailang may bahagi ng puso niya ang unti-unting nangungulila. Hindi pala madaling umuwi sa isang bahay na walang sumasalubong na asawa. Samantala, lumipas pa ang ilang linggo. Ngunit sa halip na masanay, mas lalo lamang naramdaman ni Rhea ang bigat ng bagong buhay na pinasok niya. Hindi niya maintindihan ang sarili. Mahal niya si Agathon, pero sa bawat umagang kailangan niyang gumising ng mas maaga para maghanda. Sa bawat gabing nagmamadali siyang umuwi mula sa opisina. At sa bawat sandaling naiisip niyang may naghihintay sa kanya sa bahay, may kung anong unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Noong dalaga pa siya, iba ang takbo ng kanyang mga araw. Kapag nagyayaya ang mga katrabaho na maghapunan o magkape pagkatapos ng trabaho, hindi niya kailangan magpaalam kanino man. Kapag gusto niyang dumaan sa mall, manood ng sine o maglakad-lakad bago umuwi, wala siyang iniisip na oras. Kapag pagod siya ay maaari siyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Dumiretso sa kwarto at mahiga ng hindi iniisip kung may kailangan pa ba siyang gawin. Isang Biyernes ng gabi, nagyaya ang kanyang mga katrabaho na mag-dinner matapos ang opisina. "Rhea, sama ka naman!" Nakangiting sabi ni May. Napahawak siya sa strap ng kanyang bag. "Gusto ko sana pero kailangan ko na kasing umuwi." "Bakit? May lakad ba kayo ng asawa mo?" Napabuntong hininga si Rhea. "Wala naman, pero kailangan ko pang magluto pag-uwi." Nagkatinginan ang kanyang mga katrabaho. "Rhea," sabi ni May, "kung gusto mong sumama, sabihin mo lang sa asawa mo. Hindi naman siguro masama na lumabas ka paminsan-minsan." Napangiti lamang si Rhea. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman niya. Hindi naman siya pinagbabawalan ni Agathon. Hindi rin naman ito mahigpit. Pero pakiramdam niya, may mga inaasahan na ngayon sa kanya bilang asawa. Ilang beses na rin siyang natutulog sa bahay ng mga magulang. Pakiramdam niya'y nagtatampo na si Agathon. Kailangan niyang bumawi. Pagdating niya sa bahay ng gabing yon, tahimik niyang inilapag ang bag. Nagluto siya ng hapunan habang pilit na pinapawi ang pagod. Habang hinihiwa niya ang mga gulay, napahinto si Rhea. Hindi niya maiwasang isipin ang dating sarili. Nung hindi pa ako kasal, ganitong oras ay malamang nagtatawanan pa kami ng mga kaibigan ko sa isang resto. Ngayon, nakatayo ako sa kusina. Napabuntong hininga si Rhea. Gusto ko rin naman siyang alagaan. Hindi pa lang talaga ako handa sa bilis ng pagbabagong nangyayari sa buhay ko. Katatapos niya lang magluto nang dumating si Agathon. Napangiti ito nang makita siya sa dining table. "Nakauwi na ako." Tumango si Rhea. "Kain ka na?" Lumapit ito at humalik sa kanya. "Mabuti, hindi ka ngayon sa bahay ng mga magulang mo umuwi." Tipid siyang ngumiti. "Baka nagtatampo ka na. Gusto kong bumawi." Niyakap naman siya ni Agathon at halatang masaya. Sabay silang kumain ng gabing yon. Pero makalipas ang ilang araw, muli siyang nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay sinalubong na siya ng pamilyar na amoy ng nilulutong ulam. Narinig niyang boses ng kanyang ina mula sa kusina.
Ria, ikaw ba yan? Napangiti siya at agad na yumakap dito. Oo ma, kumain ka na ba? Umiling si Ria at halos naglalambing sa ina. Tumawa naman ito. Sakto, mainit pang pagkain. Sa bahay na yon, wala siyang kailangang isipin. Hindi niya kailangan magmadali o magpanggap na alam na niya ang lahat tungkol sa pagiging asawa. Inakbayan siya ng kanyang ama. Anak, pwede ba kaming magtanong? May problema ba kayo ni Agaton? Napababa siya ng tingin. Wala naman pong malaking away, pero pakiramdam ko lang, nahihirapan po akong masanay. Nahihirapan sa ano? Tanong ng kanyang ina. Sa lahat po, mama. Minsan namimiss ko po yung dati kong buhay. Yung pagkatapos ng trabaho, wala akong iniisip. Kapag gusto kong gumagala ako. Kapag gusto kong matulog agad, natutulog ako. Ngayon pakiramdam ko palagi na lang may kailangan akong gawin. Minsan gusto ko na lang mapag-isa sa kwarto ko. Pero hindi na pwede dahil may asawa na ako. Ang sama ko po bang asawa kung namimiss ko ang dating buhay ko? Umiling ang kanyang ama. Hindi naman anak. Hindi ka naman masamang asawa. Malaking pagbabago ang pag-aasawa. Natural lang na may mga bagay kang namimiss. Tumango ang kanyang ina. Siguro anak, kailangan ninyong matutong mag-usap ni Agaton tungkol sa nararamdaman ninyo. Hindi niya mababasa ang nasa isip mo at hindi mo rin mababasa ang nasa isip niya. Napabuntong hininga na lamang si Ria. Mahal ba talaga niya ang buhay may asawa? O minahal lamang niya ang pangarap na maging isang magandang bride sa mismong araw ng kasal niya? Sa kabilang banda, napansin ni Agathon na mas madalas na mapatulala si Ria. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong iniisip nito. Pero malinaw naman na may bumabagabag sa asawa niya. Ingat ka, love. Malumanay niyang sabi nang pababa na ito sa sasakyan. Huwag mong kalimutan kumain. Napatingin si Ria at pinilit ng umiti. Sige, ikaw din. Mauna na ako. Salamat sa paghatid. Habang nagmamaneho, napabuntong hininga si Agaton. Pakiramdam niya para silang parehong may gustong sabihin. Ngunit parehong hindi alam kung paano sisimulan. Lumipas ang mga araw, napansin niyang mas lalo pang nagiging abala si Ria sa trabaho. Kapag nakakalimutan itong magluto, hindi na siya nagtatanong. Dumadaan na lang siya sa eatery o bumibili ng takeout bago umuwi. Sa isip niya, mas mabuting siya nang gumawa ng paraan kaysa mapagod pa si Ria sa paghingi ng tawad. Isang gabi, pagdating niya sa bahay, nakita niyang wala na namang tao. Tahimik niyang inilapag ang bag. Napatingin siya sa kalan. Malinis at walang nakasalang. Wala na naman siya. Nasa mga magulang niya na naman siguro. Dapat pala, kumain na lang ako sa labas. Lumabas na lang siya para bumili ng pagkain sa malapit. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya dala ang 2 food container. Maingat niya yung inilapag sa mesa. Kumain na lamang mag-isa si Agathon. Kinuha niyang cellphone nang tumawag si Ria. Love? Love, nasa bahay ako ni na mama. Sambit ng asawa niya. Nagpatuloy siya sa pagsubo ng pagkain kahit sobrang sama ng loob. Hindi niya na itatanong kung bakit. Sige, dyan ka muna. Kumakain na ako rito. Nag-order ako sa labas. Imporma na lamang ni Agathon. Saan ka ba matutulog? Dito sana. Hindi ka ba naiinis? Naiinis man siya, pero hindi niya yun aaminin. Hindi naman masamang pumunta ang asawa niya sa bahay ng mga magulang nito. Susunduin na lang kita bukas, Ria. Saad niya rito. Kinabukasan, habang nagmamaneho, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Parang naging parte na yon ng kanilang routine. Kapag napunta si Ria sa bahay ng mga magulang nito, siya ang susundo. Hindi naman siya napipilitan. Ginagawa niya yon dahil mahal niya ang asawa. Paulit-ulit niyang ipinapaalala yon sa sarili. Pagdating ni Agathon sa bahay ng mga magulang ni Ria, nakita niya itong nakaupo sa may veranda kasama ang ina. Tumayo agad si Ria nang makita siya. Sorry ulit, ngumiti lang siya. Tara na. Tumango si Ria at pumasok na muna sa loob. Kinuha niyang pagkakataon para bumati sa mga biyanan niya. Habang naghihintay siyang kunin nito ang bag sa loob, lumabas ang ama ni Ria. Salamat sa pagsundo sa kanya. Pagpasensyahan mo na ang anak namin. Medyo naninibago pa lang talaga siya. Napangiti lamang si Agathon. Naiintindihan ko naman po si Ria. Hindi niya alam kung bakit.
pero may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Ginagawa naman niya ng maayos ang pag-intindi. Yun nga lang, napapagod din naman si Agathon. Makalipas ang ilang araw, siya naman ang dumalaw sa bahay ng sarili niyang mga magulang. Pagkabukas pa lamang niya ng gate, naamoy na niya ang nilulutong ginataang adobong pusit ng mama niya. Napangiti si Agathon. Ang bango naman, nakangiting sabi niya habang naghuhubad ng sapatos. Paborito ko ang niluluto mo, mama. Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina. Nandyan ka na pala. Nako, may kasama na kami ngayon. Napakunot noo si Agathon. Sino po? Bago pa man makasagot ang kanyang ina, may isang babaeng lumabas mula sa kusina na may hawak na mangkok. Saglit na natigilan si Agathon bago siya napangiti. Mina! Ngumiti rin ang babae. Ang tagal nating hindi nagkita, Agathon. Hindi niya na napigilang tumawa. Si Mina ang kababata niyang halos kasabay niyang lumaki sa kanilang dating lugar noon. Madalas silang maglaro, ngunit nang makapagtapos sila ng kolehiyo, ay nagkanya-kanya na rin sila ng buhay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Agathon. Temporary lang, lumipat muna ako rito habang naghahanap ng trabaho. Malayo kasi ang inuupahan ko sa mga ina-applyan ko. Si tita ang nagsabi na dito muna ako. Tama lang yon, sabi ng kanyang ina. May kasama rin kami rito ng papa mo, anak. Saka kasabay niya na rin ang kapatid mong maghanap ng trabaho. Napangiti si Agathon. Mabuti naman. Ngiti-ngiti si Mina habang nakatitig sa kanya. Huwag ka nang tumayo riyan, maghugas ka na ng kamay. Malapit nang maluto ang ulam. Ikaw ba ang nagluto? Tanong ni Agathon. Tumango naman si Mina. Tahimik na tumango si Agathon bago nagtungo sa lababo. Habang naghuhugas ng kamay, naririnig niya ang usapan ni Mina at ng kanyang ina sa kusina. Hindi kailangang utusan si Mina. Kusa nitong inaabot ang mga plato at inilalabas ang mga kubyertos. Maya-maya pa ay nakita niyang inaalalayan nito ang kanyang ama na maupo ng maayos sa mesa. Napangiti si Agathon. Habang kumakain sila, masaya ang naging usapan. Kumusta ang paghahanap ng trabaho? Tanong ni Agathon. May ilang interview na, sagot ni Mina. Sana may tumawag na. Magkakaroon din yan. Masipag ka naman. Hindi magtatagal, magkakaroon ka rin ng work. Napansin ni Agathon na pagkatapos kumain ay agad tumayo si Mina. Ako na rito, sabi nito habang inaayos ang mga plato. Agad na umiling ang mama ni Agathon. Ay hayaan mo na, bisita ka rito. Habang pinagmamasdan si Mina na naghuhugas ng pinggan at mahinahong nakikipagkwentuhan sa kanyang ina, may kung anong sumagi sa isip niya. Naalala niya si Rhea. Kung sana lang ay katulad ni Mina ang asawa niya, di sana ay hindi siya nalulungkot ngayon. Agad niyang sinaway ang sarili. Hindi tamang ikumpara niya sa ibang babae ang asawa niya. Magkaibang tao sina Mina at Rhea. Magkaiba rin ang karanasan ng mga ito. Alam niyang hindi maaaring sukatin ang pagiging mabuting asawa sa husay magluto o sa dami ng gawaing bahay na kayang gawin. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang isip niya na magtanong. Bakit tila napakadali para kay Mina ang mga bagay na napakahirap para kay Rhea? Maya-maya'y naupo sa tabi niya ang kanyang ina. Ang lalim yata ng iniisip mo. Napatingin siya rito. May naalala lang po ako tungkol kay Rhea. Minsan, hindi ko alam kung paano ko pa siya matutulungan. Nahihirapan pa rin siyang masanay sa buhay namin. Kapag nakikita ko si Mina ngayon, hindi ko maiwasan magkumpara. Tapos nagigilty ako agad. Siyempre, asawa ko si Rhea. Tapos nahanap ko sa ibang babae ang wala po sa asawa ko. Nanahimik ang kanyang ina bago marahang nagsalita. Anak, mabuti at nagigilty ka. Dahil ibig sabihin, alam mong hindi tamang ikumpara ang dalawang tao. Lalo na at asawa mo ang isang babae. Kapag nagpatuloy ka ng ganyan, baka magloko ka. Napakagatlabi si Agathon. Hindi niya magagawa yun. Kasalanan sa asawa ang pagtataksil. Nalulungkot man siya pero ayaw niyang umabot sa ganoon. Magkaiba ang naging buhay nila. Magkaibang ugali nila. Huwag mo na sanang ulitin yon. Kung may issue kayong mag-asawa, pag-usapan ninyo na lang. Bilin pa ng kanyang ina. Agad na tumango si Agathon. Lumabas naman si Mina mula sa kusina habang nagpupunas ng kamay. Oy, okay lang kayo dyan?
Wala naman, sagot ng kanyang ina. Nagkukwentuhan lang. Napaupo si Mina sa kabilang upuan. Agathon, kumusta na palang buhay may asawa? Napangiti siya ng bahagya. Marami pa kaming ina-adjust. Tumango-tango si Mina. Kaya ayoko muna mag-asawa eh. Hindi pa ako ready. Kahit sa bahay namin nun, lagi kong naririnig kina mama na hindi madali ang pag-aasawa. Kailangan talagang matutong mag-usap at mag-adjust ang dalawang tao. Napaisip si Agathon. Hindi niya alam kung bakit. Pero gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya sa simpleng sinabi ni Mina. Pag-uwi niya ng gabing yon, tahimik siyang nagmamaneho. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya gustong ikumpara si Rhea kahit kanino. Mahal niya ito dahil ito si Rhea. Hindi dahil sa kaya o hindi nito gawin ang ilang gawaing bahay. Ngunit hindi rin niya maitatanggi na may mga sandaling nagtatanong siya sa sarili kung bakit tila napakahirap para sa asawa niyang yakapin ang bago nilang buhay. Pagdating niya sa apartment, nadatnan niyang bukas ang ilaw sa sala. Nandoon si Rhea, tahimik na nakaupo habang may hawak na isang tasa ng tsaa. Pagpasok niya ay napatingin ito sa kanya at ngumiti. Late ka na? Dumaan lang ako kina mama. Kumusta sila? Tanong ng kanyang asawa. Maayos naman. Tumango si Rhea. Sige, paghahain na lang kita ng pagkain. Nagluto na ako ng pagkain. Hinintay talaga kita. Sabay na tayong kumain. Bago makarating sa kusina, niyakap niya na lang muna si Rhea. Natawa naman ito. Ang lambing mo naman. Mas lalo siyang yumakap. Sobra siyang binabagabag ng paghahambing niya rito kay Mina. Samantala, lumipas ang mga araw na halos magkakapareho ang takbo ng buhay ni Rhea. Habang tumatagal, lalo lamang nararamdaman ni Rhea na parang nawawala ang dating sigla ng kanyang mga araw. Hindi naman masama ang buhay nila ni Agathon. Mabait ang kanyang asawa. Maunawain ito at bihirang magreklamo. Kaya lang ay para talagang may mali sa lahat. Kaya nang magkaroon ng bagong kliyente ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nila, hindi niya inasahang may tao na muling magpapagaan ng kanyang pakiramdam. Anong name daw? Tanong ni Rhea sa katrabaho niya. Si Marco Alface daw? Isa si Marco sa batang negosyante na madalas pumunta sa opisina para sa mga meeting. Palaging maayos ang pananamit nito. Magalang makipag-usap at palangiti sa lahat ng empleyado. Hindi ito yung tipo ng taong puro trabaho lamang ang nasa isip. Marunong itong makisama, kaya mabilis itong naging pamilyar sa buong opisina. Isang tanghali, habang abala ang lahat sa kani-kanilang mesa, dumating si Marco na may dalang ilang paper bag. Good afternoon everyone. Masigla nitong bati. Napansin kong overtime kayo nitong mga nakaraang araw, kaya naisip ko na ilibre na lang kayo ng tanghalian. Nagpalakpakan ang ilan sa mga empleyado. Sir Marco, nakakahiya naman. Wala yun. Natatawa nitong sagot. Mas masarap magtrabaho kapag busog. Napangiti rin si Rhea. Lumapit si Marco sa kanyang mesa. Rhea, tama? Tumango siya. Opo, eto ang in-order ko para sa'yo. Narinig kong mahilig ka raw sa grilled chicken. Nagulat si Rhea. Paano niyo po nalaman? Napakamot ito sa batok at bahagyang natawa. Nabanggit lang ng mga kasama mo nung huling meeting. Napangiti na lang din siya. Salamat po. O walang anuman, sana magustuhan mo. Habang naglalakad palayo si Marco, napansin ni Rhea na magaan ang pakiramdam niya. Simpleng kilos lamang yon, ngunit hindi niya maikakaila na nakatabayo ng puso. Sa pantry, magkakasabay silang kumain. Masiglang usapan. Si Marco ang halos nagpapatawa sa lahat. Kaya pala ang tahimik ng accounting department. Biro nito. Ang daming chismis. Nagtawanan ang mga empleyado. Napansin ni Rhea na ilang beses siyang natawa ng malakas. Hindi niya maalalang kung kailan siya huling tumawa ng ganoon sa opisina. Pakiramdam niya ay gumaan ang isip niya na ilang linggo ng puno ng pagod at pag-aalala. Makalipas ang ilang araw, muli na namang bumisita si Marco. Sa pagkakataong yun, may dala naman itong maliliit na kahon ng pastries. Para sa inyo ulit. Sir, lagi na lang kayong nanilibre. Baka naman may pinopormahan kayo rito. Bahagyang nagulat si Rhea nang saglit na sumulyap sa kanya si Marco bago sumagot. Investment ko yan para hindi kayo antukin sa trabaho. Bahagya siyang nailang.
Ayaw niya naman mag-assume, pero siya ba ang pinopormahan ni Marco? Bigla tuloy siyang kinabahan, lalo pa at alam naman ng lahat na may asawa na siya. Habang inaabot ni Rhea ang kahon, napansin niyang nakangiti na naman si Marco. Bagay sa'yo ang umiti. Bahagyang natigilan si Rhea. Aha? Ngiti ka na. May dala akong pastries para sa'yo. Para sa inyo. Kapag nakangiti ka, ang aliwalas mong tingnan. Hindi niya alam kung bakit bahagyang uminit ang kanyang pisngi. Hindi naman bastos ang paraan ng pagsasalita ni Marco. Kaya lang ay parang mali sa pakiramdam na parang pumuporma ito at pagkatapos ay nasisiyahan siya. Kinagabihan habang naghuhugas ng mga pinagkainan sa bahay, bigla niyang naalala ang tawanan nila sa opisina. Napangiti si Rhea. Pagkatapos ay napatingin siya sa lababong may mga hugasin. Bakit ko ba siya iniisip? Hindi ko dapat ini-entertain ng isang yon. Parang wala pa namang pakialam kung may asawa ako. Kinabukasan, habang nagkakape silang magkakaibigan sa pantry, biglang nagsalita si May. Rhea, wag mo sanang masamain. Kaibigan mo kami kaya gusto lang naming maging tapat. Napapansin namin si Sir Marco. Halatang espesyal ang tingin niya sa'yo. Hindi namin alam kung alam niyang may asawa ka na o hindi. Pero parang ibang paraan ng pakikitungo niya sa'yo. Natigilan si Rhea dahil mukhang yon ay nahalata na rin ng mga kaibigan niya. Ayaw niya ng issue. Hindi naman. Rhea, sabi pa ng isa niyang katrabaho. Hindi namin sinasabing may ginagawa kang mali. Pero kitang-kita namin kung paano kanya laging hinahanap kapag nandito siya. Ikaw ang unang kinakausap at madalas ikaw ang binibigyan niya ng pinakamaraming atensyon. Napababa ng tingin si Rhea. Ayaw niyang i-address yon. Nagmamaang-maangan na nga lang siya. Kapag inamin niyang napapansin niya, baka mas lalo pang magkaroon ng issue. Nagpatuloy pa si May. Ang payo lang namin, maglagay ka ng malinaw na boundary. Maging magalang ka pa rin pero wag mo nang i-entertain ang mga bagay na pwedeng magbigay ng maling pag-asa sa kanya. Hindi lang para sa kanya, kundi pati para na rin sa sarili mo at sa asawa mo. Nanahimik na lang si Rhea. Alam niyang wala namang masamang intensyon ang mga kaibigan niya. Nag-aalala lamang ang mga ito. Mali ba ako? Mahina niyang tanong. Natutuwa lang naman ako sa company ni Sir Marco. Magaan siyang kasama. Umiling si May. Hindi, wala ka namang ginagawang mali. Wala pa. Gusto lang namin maagapan bago pa lumalim ang sitwasyon. Kaya pinapaalalahanan ka na namin. Tumango lang si Rhea. Salamat. Pero huwag kayong mag-alala. Alam ko may asawa akong tao. Alam ko kung saan ang hangganan ko. Saka wala namang ginagawa si Sir Marco. Hanggang ganun lang siya. Pagbalik niya sa kanyang mesa, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng mga kaibigan. May gusto ba talaga si Marco sa kanya? Hindi niya alam at ayaw niya na ring isipin pa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang maging mas formal sa pakikitungo rito. Maikli na lamang ang kanyang mga sagot. Ngunit tuwing nagbibiro si Marco at napapatawa ang buong opisina, hindi niya maiwasang mapangiti rin. Pakiramdam ni Rhea kapag kasama niya ang mga katrabaho at si Marco, bumabalik ang gaan na dati niyang nararamdaman noong dalaga pa siya. Maagang natapos ang trabaho ni Rhea ng araw na yon. Hindi niya inaasahan ang maagang pag-uwi dahil kadalasan inaabot siya ng gabi sa opisina. Habang nasa bus, naisip niyang dumaan muna sa bahay ng mga biyenan niya upang sunduin si Agathon. Naalala niyang sinabi nito na bibisita muna ito sa mga magulang nito pagkatapos ng trabaho. Pakiramdam niya ay magandang pagkakataon yon para sabay na silang umuwi. Ramdam niya kasing nagtatampo na naman si Agathon sa kanya. Pagdating niya sa bahay ng mga biyenan, bahagyang nakabukas ang bintana sa kusina. Hindi pa siya kumakatok. Narinig niya na ang masasayang boses sa loob. Bahagya tuloy siyang sumilip. Ay, ang sarap talaga ng luto ni Mina. Natatawang sabi ni Agathon. Pareho pa rin nung bata pa kami. Paborito ko talaga ang adobo niya. Napangiti ang ina ni Agathon. Masipag talagang batang yan. Oo nga po, sagot ni Agathon. Hindi na ninyo kailangan utusan. Kusa na siyang tumutulong sa kusina at sa bahay. Malaking ginhawa rin siguro na may kasama kayo rito. Totoo yon, sabi ng kanyang biyenan. Pero pansamantala lang naman siya rito. Nakakalungkot na next week aalis na siya. Bahagyang natigilan si Rhea. Nanikip ang kanyang dibdib. Wala namang maling sinabi si Agathon.
Ngunit bakit ganon? Na-insecure siya bigla sa Mina na pinagkukwentuhan ng mga ito. Napatingin siya sa sariling mga kamay. Naalala niyang ilang beses na siyang hindi nakapagluto nitong mga nakaraang linggo. Naalala rin niyang maraming beses na si Agathon ang naghugas ng pinggan at naggrocery. Mas mabuting asawa kaya si Mina kaysa sa kanya? Mas magiging masaya kaya si Agathon kung ibang babae ang pinakasalan nito? Napailing agad si Rhea. Ayaw niyang isipin ang mga bagay na yon. Alam niyang wala naman talagang basihan. Ngunit kahit pilitin niyang pigilan ang sarili, hindi niya mapahinto ang isip niya sa paghahambing. Makalipas ang ilang segundo ay kumatok na siya. Pagbukas ng pinto ay agad siyang sinalubong ng kanyang biyanan. "Rhea, iha, halika!" Ngumiti siya ng pilit sa mga ito. "Magandang hapon po." Lumabas din si Agathon mula sa kusina. Sinalubong siya ng yakap at halik sa pisngi. "Makala ko mamaya ka pa." "Maaga kaming pinauwi. Naisipan kong dumaan dito kasi sabi mo nandito ka." Napansin niyang nakangiti pa rin si Agathon at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, muli niyang naalala ang papuri nito kay Mina. Okay, dito ka na rin kumain." Nakangiting saad ng kanyang asawa. Tumango naman si Rhea. Buong hapunan ay tahimik lang siya. Lalo na siyang nanahimik nang dumating ang kapatid ni Agathon kasama si Mina. "Oh, nandito palang asawa mo, Agathon. Hi, Rhea." Nakangiting bati ni Mina. Naiilang nang ngumiti si Rhea. "Hello." Habang pauwi silang mag-asawa, pilit niyang kinakausap ang sarili. Hindi naman siya kinumpara. Hindi naman siya pinintasan. Bakit siya nasasaktan? "Parang ang tahimik mo. Ayos ka lang ba?" Tanong ni Agathon pagka-uwi nila. Marahan siyang tumango. "Oo, ayos lang ako. Gusto ko nang matulog. Bukas na lang ako maglalaba." Mataman muna siyang tiningnan ni Agathon bago tumango. Sige, sigurado ka bang okay ka lang talaga, love?" "Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang munang magpahinga." Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa opisina. Pagdating niya sa kanyang mesa, nagulat siya nang makitang may isang baso ng iced coffee na nakapatong doon. May maliit na note sa gilid. "Mukhang napagod ka kahapon. Sana makatulong to para gumaan ang umaga mo. Marco." Napakurap si Rhea. Hindi niya inaasahan yon. Habang hawak niya ang baso, lumapit si Marco. "Good morning." Bahagya siyang yumuko. "Good morning po." "Nakita ko parang inaantok ka kahapon. Kaya naisip kong daanan ka ng kape." "Nako, hindi na sana kayo nag-abala." Nahihiyang sambit ni Rhea. "Wala yon, maliit na bagay lang." Napangiti siya kahit paano. "Salamat." Masama pa rin ang loob niya dahil sa mga narinig kagabi. Masama sa pakiramdam na makita at marinig na puring-puri ng asawa niya ang babaeng hindi naman siya. Nakakaselos, nakakainggit at binubuhay lahat ng insecurities ni Rhea. Sa kabilang banda, magaan ang loob ni Agathon kapag bumibisita sa sarili niyang pamilya. Pero kapag nakikita si Rhea, may bumabagabag lang ulit. Hindi na siya nagtatanong kung bakit madalas tahimik si Rhea. Hindi na rin niya binabanggit ang tungkol sa madalas nitong pagpunta sa bahay ng mga magulang. Pinipili niyang maging normal at mahinahon. Sa isip niya, baka kapag mas lalo niyang pinilit ang asawa, ay lalo lamang itong lalayo. Hanggang sa isang Biyernes ng hapon, habang palabas siya ng opisina, may tumawag sa kanya. "Agathon!" Lumingon siya at nakita ang dati niyang kaibigan noong college na si Noel. Nagtatrabaho ito sa parehong company ni Rhea. Ngunit magkaiba ang mga ito ng departamento kaya bihirang magkita. Napangiti si Agathon. "Oy, Noel! Tagal nating hindi nagkita." Nagkamayan sila bago nagpa siyang uminom muna ng kape sa maliit na cafe sa tapat ng gusali. Nung una ay magaan lamang ang kanilang usapan. Nagkumustahan sila tungkol sa trabaho at napunta rin ang usapan sa pamilya. Hanggang sa biglang naging seryoso ang mukha ni Noel. "May sasabihin sana ako. Huwag mo sanang masamain. Tungkol to kay Rhea." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Agathon. "Ano ang tungkol sa kanya?" "Wala pa naman akong nakitang mali. Gusto ko malinaw yon," patuloy ni Noel. "Pero may madalas na pumupunta sa department nila. Si Sir Marco, yung businessman na kliyente ng kumpanya. Napapansin ng maraming empleyado na parang espesyal ang trato niya kay Rhea. Madalas niya tong kausapin, binibigyan ng kape, at kung ano-ano pa. Alam kong asawa mo si Rhea, kaya gusto ko lang na ikaw ang unang makaalam bago pa lumaki ang mga usapan."
Hindi agad nakapagsalita si Agathon. Pakiramdam niya ay may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Sigurado ka ba? Ano yon, may ibang lalaki ang asawa ko? Hindi ko sinasabing may relasyon sila, pare. Ang sinasabi ko lang, halata sa amin na gusto ni Sir Marco ang asawa mo. Kahit yung ibang empleyado napapansin na rin. Kaya kung ako sa'yo, bantayan mo lang ang asawa mo. Kasi medyo napapalapit na rin. Pag-usapan niyo sana ng kalmado habang maaga pa. Tahimik na nakatitig si Agathon sa tasa ng kape. Hindi niya alam ang mararamdaman. Hindi siya galit, pero mas nangingibabaw ang pagkalito at selos. Pagkatapos nilang maghiwalay, mabagal siyang naglakad papunta sa parking lot. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Noel. Hindi niya kilala si Marco. Sino ba naman kasi ang walang hiyang puporma kay Rhea kahit alam na may asawa na? Pagdating niya sa bahay, nadat na niyang naghahanda si Rhea ng hapunan. Ngunit kahit nakita niya yon, hindi pa rin nawala ang bigat sa kanyang isipan. Maaga ka ngayon, sabi ni Rhea at naglagay ng tubig sa mga baso. Maghugas ka na ng kamay, grilled chicken ang niluto ko, masarap magkamay. Tumangulang si Agathon at sinunod ang gusto nito. Tahimik silang kumain sa unang ilang minuto. Nang matapos, doon na siya naglakas loob na magtanong. May itatanong sana ako. Napatingin si Rhea. May madalas bang pumupunta sa opisina nyo? Yung Marco raw. Bahagyang natigilan si Rhea. Sinong nagsabi sa'yo? Si Noel. Nakita ko siya malapit sa building namin. Napagkwentuhan namin. Gusto ka nun? Magkaibigan ba kayo? Hindi naman. Sagot ni Rhea sabay iwas ng tingin. Kliyente lang namin siya sa company at mabait sa employees. Mataman niya itong tiningnan. Pero madalas daw kayong mag-usap. Hindi lang daw tungkol sa trabaho. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Napabuntong hininga si Rhea. Agathon, ano ba talagang gusto mong itanong? Gusto ko lang malaman kung may dapat ba akong ikabahala. May mga nagsasabing espesyal ang pakikitungo niya sa'yo. Kasalanan ko ba yon? Naiirita ng tanong ng kanyang asawa. Hindi agad nakasagot si Agathon. Nagulat siya sa iritasyong pinakita ni Rhea. Kung tutuusin, siya dapat ang mas naiirita. Ayokong pagdudahan ka. Saad niya. Napatayo naman agad si Rhea. Pero pinagdududahan mo na ako. Tono mo pa lang. Napakasama na ng iniisip mo. Wala kang tiwala sa akin. Tumayo rin si Agathon. Nagtitiwala ako. Hindi ko lang kayang baliwalay ng sinasabi ng mga tao tungkol dyan sa umaaligid sa'yo, Rhea. Kasi baka mamaya, niloloko mo na ako. Wala man lang akong kaalam-alam. Unti-unting lumakas ang kanilang mga boses. Pareho silang hindi na halos namamalayang nakatayo na sa gitna ng sala. Hindi yon ang unang pagkakataon na hindi sila nagkaintindihan. Ngunit yon ang unang pagkakataong naramdaman ni Agathon na tila may pader ng namamagitan sa kanila. Talagang iniisip mo na lolokohin kita? Balik ni Rhea. Kung ayaw ko na sa'yo, iiwan na kita. Hindi na para mangloko pa. Nanlaki ang mga mata niya. So ano, yan ang balak mo? Iiwan mo ako kasi may nakita kang mas maayos na lalaki kaysa sa akin. Asawa mo ko. Wala akong sinabing ganyan. Bulalas pa ni Rhea. At wag mo akong sigawan kung ayaw mong sapakin kita. Akala mo ba hindi ka nakakainis? Nakakainis ka rin. Natigilan bigla si Agathon. Hindi dahil takot siya sa sapak nito. Doon pa lang niya kasi na-realize na nagsisigawan na sila. Kaya sa halip na sumabay, pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Rhea, gusto ko lang maintindihan. At gusto ko ring maintindihan kung bakit pakiramdam ko wala kang tiwala sa akin. Hindi na nakasagot si Agathon. Tinalikuran na siya ng kanyang asawa. Rhea! Sigaw niya. Manahimik ka? Ayaw kitang makausap? Paano niya sasabihin na natatakot siya? Paano niya aaminin na ilang buwan na niyang nararamdaman na parang wala siyang puwang sa buhay nito? Paano niya sasabihin na nasasaktan siya tuwing umuuwi siyang walang sumasalubong? Gusto sanang sabihin ni Agathon ang totoo. Matagal na niyang gustong itanong kung bakit tila napakahirap para kay Rhea na maging masaya sa buhay nilang mag-asawa. Samantala, 2 araw na ang lumipas mula nang magtalo sila ni Agathon. Wala silang pansinan, pareho silang umiiwas sa isa't isa. Kanya-kanyang laban ng damit at luto ng pagkain. Bakit hindi mo isinamang mga damit ko sa nilabhan mo? Pwede mo namang isama sa ikot ng washing. Naiinis na tanong ni Agathon. Kunwari ay wala siyang narinig. Abala siya sa paglalagay ng lotion sa legs. Nang mapatingin si Rhea kay Agathon, nakita niyang nakatitig ito sa legs niya.
Inirapan niya naman ito at marahas na binaba ulit ang laylayan ng pantulog niya. Ano, ganito ka? Isip bata? Tanong pa ni Agathon. Wala siyang pakialam. Humiga siya sa gitna ng kama. Binato niya ang una nito sa sahig. Sa kabila ka matulog? Ayaw kitang katabi. Ayaw niyang tumabi sa lalaking walang tiwala sa kanya. Iniiwasan niya naman si Marco. Pero sa mga tanong pa lang nito, para bang nagloko na siya. Nang pinuri nga nito si Mina at halos parang gusto si Mina na ang asawa, ay may narinig ba si Agathon sa kanya? Siyempre, wala. Nawala siya sa malalim na pag-iisip nang pilit tumabi si Agathon. Dito ako matutulog. Walang aircon sa kabila. Agad niya itong sinipa. Umalis ka sabi. Ayaw kitang katabi. Ano? Ano ba? Pero mas malakas si Agathon. Sinako pa lahat ng space sa kama. Dito ako matutulog. Bahala ka sa buhay mo. Naiinis niyang inalis ang unan dito at hinampas sa ulo. Di dyan ka na. Tatayo na sana si Rhea. Pero hinila siya pabalik ng asawa. Magkaaway pa rin tayo pero tabi pa rin matutulog. Huwag ka na mag-inarte. Pinilit niyang kumawala. Pero ang tigas ng braso ni Agathon sa kanya. Suminghot pa sa kilikili at leeg niya. Agad na tinulak ni Rhea ang ulo nito. Magkagalit pa tayo. Lumayo ka. Nababanas ako sa'yo. Sabi pa ni Rhea. Ang haba pa ng naging pagtatalo nila. Pero maya-maya'y nakatulog na sila ng magkayakap. Nang magising, agad niya itong sinipa. Nahulog tuloy sa kama si Agathon at nagising. Aray! Reklamo ng asawa niya. Namimisikal ka na. Napairap na lang si Rhea. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, inaasahan niyang may breakfast na. Pero ang baliw niyang asawa, pinatulan din ang pagkabaliw niya. Nagluto lang ng pagkain para sa sarili nito. Akin lahat to. Gusto mo ng kanya-kanya, di ba? Magluto ka ng sayo. Nanunuyapang sabi ni Agathon. Sa office na lang ako kakain. Sa bagay, palagi namang nagpupunta rin si Marco para magdala ng food para sa amin. Saad pa ni Rhea para inisin ang asawa niya. Agad na napatayo si Agathon. Teka, huy! Mabilis na siyang lumabas ng bahay. Habang nasa biyahe, tawa siya ng tawa. Siguradong hindi na mapakali ang puwet ni Agathon. Sobrang siloso pa naman. Nang makarating sa office, nagsimula na siya sa trabaho. Maaga pa lang dumating na si Marco. Ramdam niya na agad ang tingin ng office mates niya. Huminga ng malalim si Rhea. Kailangan niya nang tapusin ang issue na yon. Masaya siyang kausap si Marco. Pero tama ang mga kaibigan niya. May asawa na siya at kailangan niyang mag-set ng boundaries. Sir Marco, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Rhea na nagpalingon agad sa mga office mates niya. Agad namang napangiti si Marco. Sige, walang problema. Dahil maaga pa naman, pumunta sila sa rooftop. Mas okay na doon mag-usap para walang makarinig. Nang harapin ni Rhea si Marco, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sir Marco, gusto mo ba ako? Umawang ang bibig nito at humakbang palapit. Paano kung sabihin kong oo? Agad siyang umatras. Sir, may asawa na po ako. At anong pakialam ko ron? Mukhang hindi ka naman masaya sa asawa mo. Mas exciting, hindi ba? The thrill of cheating. Kumunot ang noon ni Rhea. Nung unay okay pa si Marco. Pero halatang hindi nga ito marunong rumespeto ng boundaries. Lahat ng paghanga niya ay parang biglang naglaho. I admit na na-enjoy ko ang atensyon at vibes mo rito sa opisina. Kahit may special treatment ka na sa akin lang, pinaunlakan ko. But then I realized na mali yun. May asawa akong tao so keep your distance, sir. Bukod pa dyan, hindi tayo pareho. Wala akong nararamdamang thrill kung magtataksil ako sa asawa ko. So, yun lang. Next time mo ka nang lumapit sa akin, ayoko ng issue. Nag-away na kami ng husband ko dahil nakarating sa kanya na pumoporma ka sa akin. Saka lang ako nagising and now it's time na maging clear ang boundaries ko. Excuse me. Tinalikuran niya na ito at naglakad palabas. Nagkamali siya pero mabuti na lang at naagapan. May mga kaibigan, pamilya at asawang nagpapaalala sa kanya kung sino ang pinakasalan niya. Shaky ang relasyon nila ni Agathon. Madali siyang matutokso ngayong may umaaligid sa kanya. Pero dahil mahal niya si Agathon at nakapalibot siya sa mga kaibigang hindi konsentidor, nagiging maayos pa rin ang takbo ng kanyang buhay. Rhea, may padalang asawa mo? Nakangiting sabi ni May. Nasa desk mo na. Nilagay ko. Tiningnan ni Rhea ang isang malaking lunch bag. May letter pa at bahagyang natawa si Rhea.
Kainin mo lahat yan. Sumpa na kapag tumanggap ka pa ng pagkain dyan sa lalaking unggoy na yan, sasakit ang tiyan mo. Nagluto ako ng pagkain para sa'yo. Ubusin mo hanggang maging bundat ka. Nag-iisang asawa mo, Agathon. P.S. Huwag mo naman akong pagsilosin kapag hindi ako nakahinga. Hindi napigilang tumawa ni Rhea. Tiningnan niya ang mga pinadalang pagkain. Sobrang daming nilutong pagkain ng asawa niya. Mabibigyan niya pa ang kanyang mga kaibigan. Kung hindi pa magsiselos, hindi pa maglalambing. Kaya siya naman ang maglalambing kapag umuwi. Alam niyang dadaan ulit ito sa bahay ng mga magulang, kaya doon siya dederecho. Nang matapos ang trabaho, bumiyahe na siya papunta sa bahay ng in-laws niya. May okasyon din kaya doon na muna sila. Natanggap sa trabaho ang kapatid ng asawa niya kaya may kaunting celebration. Pero pagpasok ni Rhea sa gate, naglalakad pa lang siya sa may garden. Nakita niya na nagtatawanan sina Agathon at Mina. Natigilan siya sa paglalakad. Ano ba to? Napalunok si Rhea. Wala naman siguro silang masamang ginagawa, 'di ba? Nagtatawanan lang sila. Hindi dapat ako OA. Ate Rhea! Nakangiting tawag ng kanyang sister-in-law. Kuya, si Ate Rhea nandito na. Agad na tumayo si Agathon at nakangiting sinalubong siya. Natanggap mo ba ang mga pagkaing pinadala ko? Tumango na lang si Rhea at pinilit ng umiti. Oo naman, natanggap ko. Binigyan ko rin ng ibang friends ko. Nasarapan kami sa luto mo. Mabuti naman. Kinuha ni Agathon ang bag niya. Halika na sa loob, kumain ka na. Nagpatianod na lang siya sa paghila nito. Kumain siya at nakisama sa mga kamag-anak ni Agathon. Yun nga lang, nagiging mapaklang pakiramdam niya. Lalo na kapag pinupuri ng mga ito si Mina. Ikaw ang nagluto nitong kaldereta at putsero? Mina, ang sarap ha? Saad ng tita ni Agathon. Tumawa naman si Mina pagkatapos uminom ng juice. Sanay lang tita. Siyempre palagi kami nagluluto sa probinsya. Specialty ko yung ginataang adobong pusit na paborito ni Agathon. Humalakhak ang asawa niya sa kanyang tabi. Masarap ang mga luto niyang si Mina. Tuloy na yan sa barko. Halos hindi na maubos ni Rhea ang pagkain. Sumasama ang loob niya. Hindi na niya magawang makisama at makitawa sa mga ito. Nang pauwi na sila, pinagbalot sila ng pagkain ng ina ni Agathon. Inabot yun sa kanya. Eto, kaldereta at afritada. Ilagay mo lang sa ref tapos initin bukas. Pwede nyo na yung iulam para hindi na kayo gaanong magluto. Nakangiting sabi ng mama ni Agathon. Hindi masaya si Rhea. Parang gusto niya yung itapon. Lalo na at luto ni Mina. Hindi niya kayang yon ang kakainin nilang mag-asawa sa mga susunod na araw. Kinakain lang siya ng selos. Sa kabilang banda, paglabas nila sa bahay ng mga magulang ni Agathon, wala ni isa sa kanilang nagsalita. Kanina pang tahimik si Rhea at hindi niya na naman maiwasang mag-overthink. Baka mamaya ay si Marco na naman ang laman ng isip nito. Pagkapasok pa lamang nila sa bahay, isinara ni Agathon ang pinto. Tahimik pa rin ang kanyang asawa. Inilapag niyang susi sa mesa. Narinig niyang inilapag din ni Rhea ang bag nito. Pareho silang nakatayo sa sala. Wala ni isa ang gustong maunang magsalita, pero nagkatitigan sila. Hanggang sa si Agathon ang unang bumasag sa katahimikan. Hanggang kailan tayo ganito? Kailangan ba talaga nating pag-usapan to ngayon? Mahina niyang tanong. Oo, dahil ilang buwan na tayong pareho nagkukunwari na okay tayong dalawa. Marami tayong dapat pag-usapan. Napaharap si Rhea sa kanya. Ano bang gusto mong marinig, Agathon? Gusto kong marinig ang totoo. Kung bakit ka ganyan. Iniisip ko na nag-a-adjust ka lang, Rhea. Bagong kasal tayo. Normal lang ito. Normal lang na mamimiss mo ang dati ninyong bahay, ang mga magulang mo. Pero akala mo ba hindi sumasama ang loob ko sa tuwing magpapaalam ka sa akin na doon ka matutulog sa mga magulang mo? Naiinis na bumaling si Rhea sa kanya. Sige, gusto mo ng totoo? Namimiss kong umuwi nang walang iniisip. Namimiss kong lumabas kasama ang mga kaibigan ko nang hindi nag-aalala kung may naghihintay ba sa bahay. Namimiss kong magkaroon ng sarili kong oras at hindi ka kasama. Hindi ko alam kung bakit ang hirap para sa akin ng mga responsibilidad na kasama ng pag-aasawa. Akala ko handa na ako. Hindi pala. Pinangarap ko ang kasal. Hindi ko pinangarap ang ordinaryong araw pagkatapos. Ang mga bagay na inaasahan mo sa akin, parang ang hirap palagi. Nanlaki ang mga mata ni Agathon. Anong mahirap sa gusto kong mangyari? Hindi naman ako mahigpit sa'yo ah. Akala mo ba ikaw lang ang may pagbabago sa buhay simula nang magpakasal tayo? Ako rin naman ah. Pero handa ako.
Handa ako sa lahat ng to. Nang tinanggap mong proposal ko, akala ko handa ka na. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na nahihirapan ka sa pagsasama natin. Pakiramdam ko, iniwan mo ako sa sarili nating pagsasama. Tuwing umuwi ako at wala ka, pakiramdam ko mag-isa lang ako. Tuwing pinipili mong matulog sa bahay ninyo, pakiramdam ko hindi sapat ang bahay natin para maging tahanan mo. Nahihiya ako sa mga magulang mo sa tuwing susunduin kita ron. Kasi parang lumalabas na ayaw mo sa akin. Tumataas na rin ang boses ni Rhea. Anong ayaw ko sa'yo? Pakakasalan ba kita kung ayaw ko sa'yo, ha? Ang akin, bigyan mo lang muna ako ng space at panahon para mag-isip. Space saan? Nanlaki ang mga mata ni Agathon at mas lalong humakbang papalapit. Space para maisip mong iwan ako at mas okay ang unggoy na pumuporma sa'yo sa opisina ninyo. Ano ba? Tinulak pa siya ni Rhea. Huwag mo siyang idamay sa usapan. Hindi ko lalaki si Sir Marco. Hindi ko siya kabit. Hindi yan ang issue rito. Ngumisi si Agathon at may halong panunuya ang boses. Subukan mo lang gawing kabit ang lalaking yun. Lagot ka talaga sa akin. Ako pa talagang mananagot sa'yo? Agathon? Ikaw, nagmamalinis ka. May kasalanan ka rin naman. Kahit hindi mo aminin, alam kong kinukumpara mo ako sa kababata mo. Hindi agad nakapagsalita si Agathon. Hindi niya maitatanggi dahil guilty siya. Pero pinagsisisihan niya naman. Maling hanapin sa ibang babae ang kulang sa asawa niya. Oh, di siya na. Bulalas pa ni Rhea sa kanya. Doon ka. Sana siya na lang ang pinakasalan mo. Siya palang ideal mo eh. Mukhang gustong-gusto rin ng parents mo. Ako, pupunta ko kay Marco. Bahala ka na. Maghiwalay na tayo. Naiirita na si Agathon sa mga pinag-aawayan nila. Parang wala nang sense. Pareho lang naman silang nagsiselos. Ganoon, kay Marco ka. Ipagpapalit mo ko. Kala mo hindi kita kayang ipagpalit? Naiinis na sabi ni Agathon. Sige, maghiwalay. Walang pakialamanan ha. Liligawan ko si Mina. Ipapaanal ko ang kasal natin. Para mapakasalan ko siya. Magiging masaya ako kasi wife material siya. Masarap magluto at mukhang magiging mabuting ina sa mga anak ko. Bubuo kami ng pamilya. Napairap si Rhea at namumuo na ang mga luha. Okay, kahit gawin mo pa akong ninang ng anak ninyo, wala akong pakialam. Sige, ipaanal mo na ang kasal natin. Atat na rin naman ako makipaghiwalay sa'yo. Gusto ko nang makasama si Marco. Hindi niya gusto ng babaeng housewife lang. I-spoil niya ako. Magta-travel din kami kung saan-saan. Aalagaan niya ako. Magkakaroon din kami ng mga anak. Huwag kang iiyak kapag ginawa kitang ninong. Umigting ang panga ni Agathon. Kuhang-kuha talaga ni Rhea ang inis niya. Pero alam niyang nakuha rin niya ang inis nito. Nangingislap na ang mga luha rito habang nanginginig. Bigla tuloy siyang nanghina. Parang timang talaga. Halika na. Sinubukan niya itong hawakan. Pero agad na nagpumigla si Rhea. Ayoko. Shh! Bigla na lang umalpas ang mga nanginginig na hikbi ni Rhea. Bahagya siyang natawa at niyakap ang asawa. Tahan na, love. Hindi, uuwi na ako. Isusumbong kita kay mommy. Gusto mo pala si Mina, ha? Muli siyang tumawa at mahigpit itong niyakap. Wala lang yon, joke lang. Saka bisexual yun, may girlfriend si Mina. Saka naniwala ka namang ipagpapalit kita. Bitawan mo nga ako. Kumakawala si Rhea sa yakap ni Agathon. Mga mukha kayong pusit. Magsama kayo ng Mina mo. Tinigilan ka na ba ng unggoy na yon? Pag-iiba naman niya ng usapan at pinunasan ang mga luha ng asawa. Napairap si Rhea. Ayaw siyang pansinin. Matindi ang pagtatalo nila, pero hindi niya talaga mapipigilan ang mga tawa. Mukha bang ipagpapalit din kita? Sambit ni Rhea. Dulo pa lang ng buhok. Angat na angat ka na ron. Saka, kinumpronta ko na. Titigil na yun. Dapat lang, sabi pa ni Agathon. Kapag hindi pa tumigil yun, sasapakin ko na. Seloso pa naman ako. Maya-maya'y humupa na ang mga luha ni Rhea. Binuhat niya na lamang ang asawa at dinala sa kama. Alam niya nang gagawin para mawala pareho ang selos nila. Kinabukasan, nakahiga lang sila sa kama. Pareho silang nakatitig sa isa't isa. Marami pa silang dapat pag-usapan. Ang daming issue na kailangan bigyan ng solusyon. Sorry, saad ni Rhea. Inamin kong hindi ako handa. Gusto ko namang magpakasal talaga, pero hindi ko naisip ang buhay pagkatapos. Pero aaminin ko na may mali rin sa akin kasi hindi ako willing mag-adjust para sa pagsasama nating dalawa. Inayos ni Agathon ang buhok nito. Sorry din. Sa halip na sabihin ko ang mga problema ko sa'yo at magkaroon ng open communication, panggap lang ako ng panggap na okay lang ang lahat. Napanguso si Rhea at pinaglaruan ang mga balahibo sa dibdib niya.
Hindi ako masarap magluto katulad ng Mina mo. Okay lang. Kaya ko namang magluto. Saad ni Agathon bago na pabusangot. Hindi ako kagaya ng Marco mo na mayaman at kaya kong i-spoil palagi. Okay lang din. Kaya ko namang kumita ng pera. Napakagatlabi sila pareho. Maya-maya'y parehong natawa. Hinila niya na lang si Rhea at mahigpit na niyakap. Ganito palang pakiramdam na asawa ka. Sobrang gulo. Natatawang sambit ni Agathon. Tumingala sa kanya si Rhea. Nagsisisi ka? Hinalikan naman siya nito sa noo. Siyempre hindi. Kahit nakakapikon ka kapag nag-aaway tayo, hindi kita iiwan, Rhea. Mapipikon sa isa't isa pero hindi maghihiwalay. Napangiti ng matamis si Rhea at mas lalo siyang niyakap. Simula noon, sabay na silang nag-a-adjust sa mga bagay-bagay. Naging open na rin sila sa isa't isa kahit na maliit na bagay pa yan. Unti-unti naging maayos naman ang takbo ng kanilang pagsasama. May salusan at pikunan pa rin pero mas worth it naman sa pakiramdam kapag naging maayos. Feel ko mas maganda tong crib para sa baby natin. Suggest ni Agathon habang nasa department store sila. Namimili na kasi sila ng gamit para sa kwarto ng baby nila. Kaya lang, yon at nagtatalo sila na parang mga timang. Palipat-lipat ang tingin ng sales ladies sa kanila. Ayoko niyan, hindi cute. Naiinis na sambit ni Rhea habang hawak ang tiyan na malaki na. Humirit pa si Agathon. Pero mas okay nga to. Hindi marumihin saka matibay. Maging practical ka na lang. Ayoko, bahala ka dyan. Itong bibilhin ko. Kung ayaw mo, edi wag. Sana hindi ka na lang sumama. Pakialamero. Sambit pa ni Rhea. Umiinit na naman ang ulo sa kanya. Kumunot ang noo ni Agathon. Tatay ako, bakit hindi ako mangingialam? Hanggang pag-uwi, nagtatalo pa rin sila ni Rhea. Away na naman, pero nang dumating ang gabi at nag-request itong magpahilot, napangiti na lang si Agathon. Hindi mo rin matitiis ang asawa mo, no? Guwapo kasi. Nakangising saad ni Agathon habang marahang hinihilot ang mga binti nito. Umismid naman si Rhea. Nababanas nga ako sa mukha mo. Hindi ako naniniwala. Ako ang pinaglilihan mo. Ang dami-dami nilang away. Hindi silang magkasundo sa maraming bagay. Pero mahal pa rin niya si Rhea. Pinili nilang isa't isa at sisiguraduhin ni Agathon na hanggang dulo na sila. Na ang mga away, tawanan at lambingan aabuti na hanggang sa pagtanda. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa masayang simula, kundi sa araw-araw na pagpiling magsama. Sa bawat pagsubok, mas mahalaga ang pag-unawa kaysa paglayo, at ang pag-uusap kaysa pananahimik at pagsuko. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpektong buhay, kundi sa dalawang pusong patuloy na lumalaban at sabay na bumabangon sa bawat hamon ng buhay. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.